Punta na po tayo sa salita ng Diyos. Pinag-uusapan po natin, siyempre, yung paksa natin, yung pong ating sineselebrate, inaalala, pinagdiriwang na Holy Week. So yung pong sakripisyo ng Panginoong Yesus. Para po, yun nga, the Lord reminded me that all of us have to observe Holy Week meaningfully. Observe the Holy Week na mag-glorify si Jesus. Hindi lang sa masaya tayo dahil mahaba yung bakasyon, papahinga tayo, tapos mag-beach, mag-family bonding. Kasi yun po yung mundo no? Yun po yung kaisipan ng mundo. Pero tayo pong mga Kristiyano, kailangan yung mga special na mga araw na ganito ay isi-celebrate natin para kay Jesus. Kasi kaya tayo nagkaroon ng holiday para kay Jesus yan Amen? Kay Jesus yan Tapos, kung wala naman si Jesus sa ating holiday, siyempre, nakakalungkot yun sa puso ng Panginoon. Yung ating message po, it's about the sacrifice of the blood of Jesus. Yung pong tungkol po sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo at kailangan lahat ng Kristiyano mayroong revelation of the powerful blood of Jesus. Alam niyo po, nung ako po'y Christian sa Baptist, hindi po masyadong binabanggit yung dugo ni Jesus. Yung kapangyarihan ng dugo. Binabanggit yung dugo pero hindi binabanggit yung kapangyarihan. Tapos minsan, nakipag-attend ako nakasama ko yung mga JIL. And then, sabi ko, binabanggit nila, the blood of Jesus is powerful. Lord, linisin niyo po ang lugar na to. Sabi ko, never heard ko yung prayer na yun. Sabi ko, tama kaya yung prayer na yun? Di pa po ako pastor nun So, yun. Merong mga churches, merong mga Christians na hindi alam yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus. At kailangan dito po sa church natin, bawat isa sa inyo, alam natin yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Amen? Sino po dito ang alam ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesus? Magsabing amen. Let's start with Luke chapter 22 verse 20. Basahin natin ang salita ng Diyos, salita ni Kristo. Sabay-sabay, sabi lang na tatlo. Isa, dalawa, tatlo. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." After the supper. So ito pong senaryong ito po ay na-capture ng painter na si Leonardo da Vinci at ang title ng kanyang painting ay yung Last Supper. Sino po dito merong painting ng Last Supper? Wala. Yung mga Christians, normally, wala pong mga painting ng Last Supper. Pero maraming mga Catholic families, meron. Kami noon, meron. Nakalagay doon sa kusina namin. Sa table namin, yung Last Supper. So, one of the most popular paintings of Leonardo da Vinci, yung Last Supper. So sa Last Supper na yon, kaya pinamagatang Last Supper ni Da Vinci kasi yun ang Last Supper ni Jesus. Kasama niya yung mga disciples niya. Kaya Last Supper. Tapos pagka yung iba naman, nag-o-observe ng Holy Communion sa Catholic, Holy Communion, sa mga Catholic, ang tawag nila Lord's Supper naman. Lord's Supper. Pero tayo, remembrance of the Lord's sacrifice. So sa supper na yon, sabi doon, pagkatapos ng supper o dinner, sabi ni Jesus, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Wala pa pong ka-idea yung mga disciples niya sa sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang blood, na ipo-pour out yung kanyang blood. Wala pa po silang ka-idea. Pero of course, Jesus Christ already had this knowledge through the Holy Spirit. At siyempre sa langit pa lang, alam na niya before He came down. Alam na niya yung magiging buhay niya dito, di ba? So sinabi na niya na yung kanyang dugo will be poured out, mabubuhos. No? Ibubuhos niya ang kanyang dugo para sa mga disciples, para sa mga tao. And I would like you to understand this, sabi rito, "This cup is the new covenant in my blood." Magi-start na yung new covenant. Why new covenant? Kasi they were living in the old covenant as Jewish people. Yung pong mga Jewish people,
yung Old Covenant na yon refers to the covenant of God through Moses. At through Moses, sinabi doon ng Diyos na yung covenant nila ay sa pamamagitan ng mga dugo ng hayop, dugo ng baka, dugo ng kambing, ng tupa, even dugo ng mga kalapate. Yun yung involved na dugo sa Old Covenant. But in the New Covenant, the blood, tuloy-tuloy naman yung blood covenant But the Old Covenant is about the animal's blood. Ngayon, human blood. Blood ni Jesus. So, sa New Covenant, mawawala na yung blood covenant ng animals. Mawawala na yon. Ang mag-uumpisa na sa New Covenant ay yung blood ni Jesus. So, kailangan maintindihan ito ng maraming mga Christians na yung New Covenant, ang nagpatibay ng New Covenant is the blood of Jesus. Because in the Old Testament, it's the blood of the animals. So, I'd like you to understand the blessings of the blood of Jesus. Ito pong mga blessings na to, essential blessings. Importanting blessing ng lahat ng mga nanalig sa Kanya. But those who believe in Christ must understand one aspect of the life of Jesus, yung tungkol nga sa Kanyang sacrifice, at kailangang maintindihan yung blood niya, kung ano yung dugo ni Kristo. So, itong mga sasabihin kong mga blessings na to, kailangan maintindihan ninyo na ito ay konektado at based doon sa blood na sinacrifice ni Jesus sa cross. So, si Jesus, mamamatay siya, pero the specific death ay yung death on the cross, death involving the blood. Kasi pwede naman ang kanyang death ay pagbigti, yung walang blood. Yung tinatawag na bloodless death. Pwede naman ganon. But it's really the wisdom, perfect wisdom and knowledge na kailangan naka-involve yung dugo ni Jesus doon sa kanyang kamatayan. So first, the first essential blessing, talagang priceless, I would say the priceless blessings of the blood of Jesus. Number one is our forgiveness. Forgiveness. Halos lahat ng tao, maliban sa mga tinatawag na mga ateista, nagsisik ng forgiveness ng Diyos. Bagamat lahat ng tao, they value forgiveness. Kasi tayo lahat ng mga tao, human beings, meron tayong consciousness ng pagkakamali, nasaktan, nagawan ng kasalanan. Tapos ang isa sa mga resolution ng mga tao, so conscious lahat ang mga tao dyan. So yung lahat ng taong may Diyos ay nagsisik ng forgiveness sa Diyos. Alam nila na sa bawat pagkakasala, hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Yung mga nga lang ang hindi humingi ng tawad sa Diyos, yung mga ateista. But this time of the year, dito po nagkakaroon ng parang matinding, sa English, unction. Ano ba yung sa Tagalog yun? Yung matinding conviction. Matinding pakiramdam na pangangailangan ng forgiveness. Ito po yung panahon na yon. Na yung mga tao nagninilay-nilay, sabi nila, nagbubulay-bulay, at tinitingnan nila yung kanilang spiritual life, yung kanilang mga kasalanan. Sino po dito na pagka Holy Week ay nagkakaroon po kayo ng pagninilay-nilay sa inyong mga kasalanan? Sabi niya, Pastor, parati naman po ako yung nagninilay-nilay sa kasalanan ko. Pero of course, maganda rin pong kahit parati kayo nagninilay-nilay, kinikonvict tayo ng Holy Spirit sa mga kasalanan natin every time we commit a sin or some sins. But it's good that every year, once a year, wow, you settle your relationship with God concerning sins. Yung mga iba, ayaw nilang banggitin to kasi nga, feeling nila, nako-condemn sila. Pastor, pinatawad na kami, Lord, tapos remind mo pa kami sa kasalanan. Kailangan maglinilay-nilay pa kami sa mga pagkakasala namin. No. I'm just asking you to listen to God and just settle what needs to be settled with God. And I would like us to understand na yung forgiveness, maganda po yung nakikinig tayo kay Lord for a specific conviction. But I would like us to understand na we need to repent and then we need to be cleansed. We need to be forgiven by the blood. Yung pong iba, nagsisik ng forgiveness without understanding the blood. Kaya walang talagang totoong forgiveness.
Ang totoong forgiveness, biblical forgiveness, kapag ka na-acknowledge mo yung blood ni Jesus. Kaya yung mga hindi nag-acknowledge ng blood ni Jesus, they don't really fully know yung forgiveness ng Diyos. But the forgiveness of God is based and connected to the blood that Jesus shed at the cross. Matthew 26:28 is written like this. Pasa, 1, 2, 3, go read. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. So ito naman yung version ni Matthew doon sa sinabi ni Jesus, because there are some things that Matthew heard that some Luke was not able to hear. But Luke, of course, he was just a historian. Wala siya sa Lord, sa Last Supper. Wala si Luke doon. Ang nandun si Matthew, John, si Mark wala din sa Last Supper. Narinig ni Matthew, this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. So yung dugo, mabubuhos, sabi ni Jesus, ibubuhos ko yung dugo ko para sa kapatawaran ng marami sa kanilang mga kasalanan. So ang sinasabi ng Lord ni Jesus dito, kayo naniniwala kayo, sabi niya sa mga disciples, yung kapatawaran ng kasalanan ninyo doon sa pag-aalay ng dugo ng mga hayop. Pero ngayon hindi, yung dugo ko na. Yun ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito sa kanyang mga disciples na nandoon sa Last Supper. At yun na rin yan ang magiging mensahe, gospel. Kasi sa Old Testament, sa Old Covenant, required sila yearly na magbibigay ng sin offering. Magbibigay sila ng sin offering hayop para sa kanilang mga kasalanan. Kaya kung bawat isa sa pamilya may kasalanan, every year pupunta yun sa temple. Mag-o-offer ng hayop yon para sa kanyang kasalanan. Tanong nyo, pinapatawad ba yung sa Old Testament hindi nag-offering ng hayop? Siyempre hindi. Kasi nga, sinabi na lang ni God clearly kay Moses, ganito nyo isisettle yung kasalanan nyo. Mag-repent kayo, pagkatapos mag-o-offering kayo. So, bago mapatawaran ng kasalanan nila, kailangan pa silang mag-ipon o kaya mag-alaga ng hayop. At hindi lang basta-basta hayop. Pagdating doon sa temple, i-inspect yung hayop kung walang sakit at kung walang defect. O, siyempre, kung itang yung hayop, yung kunwari, baka o kaya, depende dito yung yaman, yung mga mayaman, baka eh. Pero hindi naman ibig sabihin, baka yung in-offer mo, malaki yung in-offer mo, mas malaki ang kapatawaran mo, mas mabisa. Hindi. So, i-inspect nila. Uy, ito, may galis. Hindi pwede to. O, paano ka na? Maghahanap ka na naman ng ano. Kahit konting defect. Kunwari, may kulani yung hayop. Hindi pwedeng i-offer. Yung mga, minsan, may mga hayop na hindi pantay yung mata, duling, o kaya yung merong mga ears na may malaki, may maliit. Hindi pwede. So, sino po dito nagpapasalamat? Di tayo sinilang ng Old Covenant. Magsabing amen. Grabe, no? Buti na lang. At saka nung panahon na yon, pagka hindi ka Jewish, non-Jewish ka, iba yung Diyos mo. Wala. Automatic, di ka naligtas. Di ka na maliligtas. So, sabi rito din, dito sa salita ng Diyos dito, which is poured out for many. Everybody say many. We would like to point this out na yung mga hindi sinacrifice ang dugo ni Jesus para sa lahat at lahat ay mapatawaran. Isinakripisyo lang ang dugo sa many, sa marami na mananalig at sila yung magkakamit ng kapatawaran. Kasi yung iba, iniisip nila, may doktrina pong ganito. Si Jesus, yung dugo niya, pinor out para sa kasalanan ng lahat ng tao. Kahit hindi manalig, mapapatawad. Kahit hindi manalig, maliligtas. Mali yun. Maling doktrina yun. Maling aral yun. Si Jesus, sinakripisyo yung kanyang dugo at magiging effective lang yung forgiveness ng dugo kapag ka nanalig yung tao. Lahat ng nanalig dito magsabing, praise Jesus. Sabihin natin lahat, I'm forgiven. Salamat na binuksan ng Panginoon ang ating mga matang spiritual. Dati hindi naman natin alam yun. 'Di ba? Akala natin noon bisita iglesia lang, mapapatawad ka na, 'di ba? Yung iba nagpapanata, nagpipinitensya. By the way, may sasabihin ako, stress ko tong responsibility ito sa inyo.
yung dugo ng tao na lumalabas sa kanya sa pagpapanata niya, maruming dugo yun. Kaya imbis na blessing yon sa kanya, curse yun. Hindi lang sa kanya, pati yung kung saan tumulo yung kanyang dugo. Tingnan nyo, kung meron mang isang barangay na magulo at mahirap, yung San Pedro. Kasi doon ginagawa yung mga penitensya na dugo ng maruruming tao. By the way, I would like to clarify this. Sincere yung mga tao, kala nila yun tama. Pero mali sincerely wrong. So kailangan, meron ba taga sa San Pedro dito? San Pedro Cotod. Pwede, isa, ayan, butin lang, marami kayo. Isa, dalawa, tatlo. Siyam. Meron pa bang iba? 10. Taga Cotod kayo. Honestly, kailangan, every time na maganap yon, nire-redeem nyo yon. Yung prayer nyo and application ng blood ni Jesus, ang magre-reverse ng course ng San Pedro. Kailangan seryosuhin ninyo yon kung gusto nyong umunlad ang San Pedro. At tayo minsan, di ba, merong dadaan na nagpipinitensya sa harap ng daan. Sino po dito na dinadaanan mga nagpipinitensya? Naku, pag kami pumatak na dugo yon, that land will be cursed. Kailangan i-reverse ninyo yon sa blood ni Jesus. Amen? Kasi marumi yung dugo na yan eh. Actually, theologically speaking, hindi lang magka-curse. Yung dugo ng tao na marumi, in the spiritual realm, hindi yung blood compact ng mga ninamadyalan, tsaka lapu-lapu, hindi yun. Yung nagko-covenant yun sa demonyo in the spiritual realm. Kaya lahat tayo, mga kapatid, itong week na to, yan ang isa sa mga dapat nating gawin o responsibility natin. Reverse the curses sa mga dugo niya na bumuhos dyan sa mga lugar ninyo. Ngayon, kung gusto nyo tumulong sa San Pedro, edi yung mga taga San Lucia, San Nicolas, tumulong kayo sa kanila. Amen? Pwede rin yun. Pero kami dito sa Dolores, ang dami din. Kaya pinagpipray ko rin yan. No? Buti na lang doon sa tapat ng bahay namin, walang dumadaan na nagpipinitensya. Meron pong dumadaan na nagpipinitensya sa bahay nyo? Pakita lang katabi, meron ba sa inyo? Nako, lalo kang mag-pray. Pagka meron, lalo kang mag-reverse ng curse. Maka-curse yung lupa nyo doon, yung street nyo doon. Okay? You need to pray. Reverse the curse by applying the blood. Sabihin mo, Lord, ina-apply ko ang dugo ni Kristo sa lugar na to. Yung pong anumang mga curses dito, Panginoon, I cancel it by the blood of Jesus. Ganun yung prayer ninyo. Okay? So, Hebrews 9:22, the Word of God says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Without shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya yung forgiveness natin, kailangan lahat tayong mga Christian, alam natin, yes, kay Jesus. Pero the specific sacrifice of Jesus, it's His blood, yung dugo ni Kristo. Kaya tayo pinatawad, sinakripisyo ni Jesus ang kanyang dugo and He was spotless, unblemished, blameless. Jesus Christ was sinless. Number 2, yun nga, cleansing, para luminis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, we can be continually cleansed because every now and then, nagkakasala tayo sa isip. Sino po ditong nagkakasala sa isip? Magsabing amen. Yung hindi na nagkakasala sa isip, magsabing amen. Kayo na. Di ba? Wala namang hindi nagkakasala. Sino po dito nagso-social media? Ang pinakamatinding kasalanan, social media. Social media ka lang. Kapag ka hindi ka aware, ay nako, sigurado after social media, nakakommit ka na ng maraming kasalanan. Facebook. Pinisbook na yun, magkapeya mo. Kapeya 7-Eleven, pinosne pa. Di ba? Lalo na rin Pinay, pati magkapela Starbucks. Siguradong i-post dito. Pero rin taga Christ the Living o pwede po post. Marebyok lang. Hebrews 9:14, the Word of God says, basahin natin, 1, 2, 3, go read. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Lahat na nagbasa, praise God sa inyong mga buhay. Cleanse our consciences, yung mga konsyensya natin. Ang naglilinis sa konsyensya natin ay ang dugo ni Jesus. Ang nagpupurify sa atin sa lahat ng mga kasalanan ay ang dugo ni Jesus. 1 John 1:7. Sabi ng 1 John 1:7, basa, 1, 2, 3, lahat po tayo magbasa, 1, 2, 3, go read. In the light, we have fellowship.
And the blood of purifies us from all sin. Everybody say, all sin. All sin. Sin sa isip, sin sa bibig, sin sa hearing, sin sa gawa, kamay. Lahat ng sin. Amen? Ang makakapag-purify lang ay ang dugo ni Jesus. So, walang sin na maliit. Yung kasing iba, they don't bother to be cleansed if it is just a small sin. Pero you know what? Even if it is a small sin, you have to ask God to cleanse you of those small sins, little sins. No? For after all, minsan yung mga Kristiyano, yung unconfessed sins, yung mga maliliit, yan ang nakakalimutan nila na ihingi ng tawad at ipalinis sa dugo ni Kristo. And also, I would like you to understand, yung mga malalaking kasalanan naman, lahat kayang linisin ng Panginoon, maliit, malaking kasalanan. May sabihin po ako sa inyo, importante ito. Maraming mga Christians, pagka nagkasala, nagkakaroon ng tinatawag na self-condemnation. Kaya yun ay magiging dahilan na manlalamig, pagkatapos magbabackslide na. Pero kapag alam mo ang dugo ni Kristo, ang kapangyarihan nito, it can cleanse you right away. Pa-cleanse ka lang, invoke mo lang, tinatanggap ka ulit ng Diyos. Hindi ka tinatanggap ng Diyos dahil ay mabuti o mabait, matulungin. Hindi. Tinatanggap lang tayo ng Diyos, nare-reconcile tayo sa Kanya every time we invoke the blood. No? Ang nakakapag-reconcile sa atin yung dugo ni Kristo. Kaya nga ang mediator ng New Testament, si Jesus. Siya yung nagme-mediate, yung dugo niya, yung namamagitan. Hindi yung sarili mong kabutihan o kabaitan. Hindi. Pero of course, kapag katutuo kang na-reconcile kay Lord, magbabago ka, iiwanan mo yung mali at kasalanan. Di ba? Kung totoo kang na-reconcile. Don't want to stay in sin. So, no condemnation. Everybody say no condemnation. Sabihin natin lang, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:1. 8:1 yun. So, mag-ingat kayo because it's still a very potent, very powerful tool of Satan para ma-discourage ka, para manlamig ka, para mag-backslide ka. Yung tinatawag na condemnation, self-condemnation. O kaya, condemnation through others. Yung pong mga taong mapag-self-condemn, hindi marunong mag-overcome ng self-condemnation, madali silang ma-condemn sa kanilang naririnig. Sa mentor, sa ibang tao, sa pastor. Ako, pagkatandaan niyo po ito. I'm your pastor, I love you all. I don't mean to condemn anyone. Minsan, Pastor, you have a condemning tone. Ano ba yung condemning tone? I don't get it. Basta ako, I don't condemn you, but I speak to you. I speak out sin. I speak out correction. I call out correction. I call out sin. But I don't condemn anyone. Pag-clarify nyo nga po sa katabi nyo, hindi ka kinokondemn ni Pastor. Wala po akong kinokondemn. The Lord knows that. I don't condemn anyone. Kahit ano pa yung kasalanan mo, kung ikaw man ay LGBTQ, hindi kita kinokondemn. But I call out sin because as pastor, that's my job. Kung ano ang leading ng Panginoon, yun ang sasabihin ko. Amen? Kahit naman si Jesus, ganun din. He called out sin. Mga prophets, sina Paul, they called out sin. Yung mga pastor na hindi nagko-call out sin, false teachers ang mga yun. False prophet yun. Sige, sabihin mo sa kata mo, false teacher yung mga hindi nagko-call out ng sin. False teacher ang mga yun. Yung mga hindi nagko-call out ng kasalanan. Kahit si Jesus nagko-call out, you hypocrites, you viper, di ba? Kung ano-ano yung mga, you liar, your father is the devil, sabi ni Jesus, di ba? Nako, kung ako pa si Jesus, lalo kayong may stumble sa akin. Buti na lang, hindi ako si Jesus. Di ba? Kung ikaw nabuhay ka nung panahon ni Jesus, nakokondem ka sa akin, mas makokondem ka kay Jesus. Hindi ka tatayo kay Jesus. Mas hindi ka tatayo kay Jesus. Ako nga, medyo mild lang ako eh. Sabihin mo sa kata mo, di ba mild lang si Pastor? Ay, punta kayo doon sa Yonsei. Ay, Rugo, excuse me for the term, mga patakla ako. Karin, matindi ay kay Pastor. Ay, patse pa mo magsalita, medyo manggaligit siya. May punta kayo, impyerno. Pastor, yun. Antindi. Pero dahil ako, wala naman ako condemnation, I just feel good. Amen? Yung mga may condemnation lang, self-condemnation, ng mali ang mga nararamdaman. When you have a wrong attitude and wrong mindset and wrong relationship with God, you easily feel
condemned. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kapatid, don't feel condemned. God loves you. Yung dugo ni Kristo, tinatanggap ka ni Jesus. Tinatanggap ka ng Diyos. Para matanggap lang tayo ng Diyos, it's because of the blood of Jesus. Number 3, God's presence. Lahat to nang nagwo-worship dito, nagpe-pray, you feel the presence of God, magsabing amen. Without the blood, you cannot feel the presence of God because God is holy, right? And what is your assurance na pagka ikaw ay nagwo-worship, katanggap-tanggap sa Panginoon ang pag-worship mo, tsaka yung panalangin mo? Dahil ba mabait ka? Self-righteousness yun. Yung bang iba na, wow, magpe-pray ako, pinapakinggan ako ni Lord. Pray ng pray. Kaya lang tayo tinatanggap sa presensya ng Diyos sa worship at saka sa prayer. It's because of the blood. Amen? Kaya wala ko tayong ipagyayabang. Ang pinakamalaking kasalanan, self-righteousness, pakatandaan po ninyo yan. Ang kasalanan ng mga Pariseo, ingatan po natin yung puso natin dyan. Ang sabi na salita ng Panginoon, Hebrews 10:19. 1, 2, 3, go read. Most holy place, alam mo ninyo, yung nakaka-enter lang in the old covenant ng most holy place, isang tao lang. Sino? Sino nakakalam? Wala akong orange. May siburin, nandidinan ko ng orange. Yung makapakibatala ko pong orange. Most holy place in the old covenant, ang makaka-enter lang, the high priest. At yung high priest na yon, pwede pa siyang mamatay kung may kasalanan siya. Pero the only one who can enter the most holy place is the high priest. Pero ngayon, because the most holy place, nandun yung Ark of the Covenant. Sa loob ng Ark of the Covenant, nandun yung Ten Commandments, di ba? Nandun yung manna. Tatlo yung nandun manna, stone, at saka yung ni Aaron, yung staff ni Aaron, yung tungkod ni Aaron. Tatlo yung nandun sa loob ng Ark of the Covenant representing the presence of God. Ngayon, may sabihin ako sa inyo, most holy place, isa lang Old Covenant. Pero ngayon, New Covenant. Lahat na nananalig kay Kristo at sa kanyang dugo, pwede nang pumunta sa most holy place. Amen? Lahat na nakaka-appreciate nun, magsabing amen. Ang sabi dito, we have confidence to enter the most holy place by the blood. Our confidence to enter the presence of God in worship and in prayer is not by our good attitude, by our good heart. It's not by our good behavior. It's by the blood of Jesus. Lahat na nakaintindi ng Hebrews 10:19, say amen. Kaya nga ngayon para tayong mga high priest. Wow! Sino dito ang na-amaze dito magsabing amen? Ay nako, tayo kasi hindi natin naiintindihan yung most holy place Pero the Jewish people, they understand it so well. Kaya pagka mga na-born again sila, na-amaze sila. They can enter the most holy place by the blood. Kasi sila hindi naman makaka-enter yun, mga Jewish. Hindi makaka-enter yun. Isang tao nga lang nakaka-enter, yung high priest lang, di ba? Sino dito ang feeling super blessed? Magsabing amen. Sabihin mo sa kanan at kaliwa mo, you are super blessed. You can enter the most holy place. And most holy place is the presence of God. And when you enter the most holy place, ang ibig sabihin nun, handa si Lord. Handa si Lord na tanggapin yung worship mo. Kaya huwag kang basta-basta mag-worship. You have to be ready in worshiping God. Handa si Lord na makinig sa'yo sa prayer. Amen? Handa kang pakinggan ni Lord sa prayer mo. Wow. Sino dito ang you stand in awe as you begin to understand the blood of Jesus? Magsabing amen. You just have to know how blessed we are, priceless blessing. We can enter the most holy place because of the blood, by the blood of Jesus. Kaya pagka nagpe-pray ka, kapatid, huwag kang basta-basta nagpe-pray. Yung iba, Lord, binibira mo kagad ng mga hingi mo kailangan pasalamatan mo ang dugo ni Kristo. Amen. Yes, Lord, thank you that I can approach you, the most holy place with confidence because of the blood. So, next time you pray, alam mo na yung gagawin mo. Your confidence is not by your good works, by good behavior, by good attitude. Your confidence is by the blood. Amen? So, walang condemnation. Ay, hindi ka pwedeng mag-pray. Hindi ka pwedeng mag-enter. Hindi ka pwedeng mag-worship. Hindi ka pwede kung hindi mo kinikilala ang dugo ni Kristo. Hindi mo hininbok.
Hindi pwede. Pero pagka alam mo ang dugo ni Kristo, you can enter. Amen? That's why we are in the most holy place now. And God accepts our worship. Our holy God accepts our worship. Our holy God listens to our prayers. Wow. That's really amazing to me. Sana po, kayo din as you receive the revelation. Number 4, our redemption. Our redemption, no? Yung ating pagkatubos. Tubos. Maraming mga Pilipino hindi rin naman naiintindihan na salitang redemption at saka Tagalogin mo na, tinubos tayo sa kasalanan. Hindi pa rin nila naiintindihan. Kaya if you understand na ikaw ay tinubos, ang naiintindihan mo ang pagtutubos at redemption, super blessed ka. Kasi tayo nung hindi tayo Christian, kinakanta-kanta natin yung pagkatubos. Wala, hindi naman natin naiintindihan eh. Diba? Ephesians 1:7, the Word of God says, let's read. 1, 2, 3, go read. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So in Him, in Christ, we have redemption through His blood. So yung redemption natin, through His blood. Ano po yung redemption? Tinubos na tayo. Hindi na tayo pag-aari ni Satanas. Dahil hindi na tayo pag-aari ni Satanas, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Amen? Tinubos na tayo eh. Tinubos. At ang ipinambayad sa pagtutubos, yung dugo ni Kristo. Balikan natin yung 1 Peter 1:18 to 19. Tingnan niya 1 Peter 1:18. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. So, paano po tayo tinubos? Kung tayo, tinutubos tayo sa pamamagitan ng silver or gold. Ibig sabihin nito, pilak at ginto, ito po yung purchasing tool o ano bang tawag natin diyan? Yun yung ginagamit noon sa pagbibili, pagtutubos nung panahon na yon, silver at gold, representing money. Nako, kasi noon, yung isang tao, pwede mong bilhin para maging alipin mo. And then, para mawala yung pagkaalipin mo, bayaran mo yung pagkabili sa'yo. Ngari, kung binili kang, sabihin na natin, 1,000, mura lang, no? 1,000. Babayaran mo yung 1,000 na yon. So, buritin lang. Wala na tayo sa panahon na yon. Magkano ka kaya? Pagkitanong nga ito, magkano kaya? Alam nyo, ang pinantubos sa iyo, hindi pera. Dugo ni Kristo, kaya napakahalaga mo eh. Sabihin mo, sipin mo, napakahalaga mo. Ang pinantubos pa, dugo ni Kristo, buhay pa ni Kristo, pinantubos sa iyo. Amen? So, lahat to ng may redemption dito, magsabing amen. So, nagkaroon tayo ng redemption. Alam nyo, ito yung matindi dun eh, no? Hindi tayo mariredeem pa lang. Tayo ay nagkaroon na ng redemption. Kaya ang tawag dito, I am redeemed. Kapag ikaw, alam mo, tinubos ka ng Lord, ang sabi mo, I am redeemed. Sa lahat naman ng mga niredeem dito ni Lord, may redemption. Sabihin natin, I am redeemed. Sabihin natin, I am redeemed by the blood of Jesus. So pagka sinasabi mo yan, I'm redeemed by the blood of Jesus, hindi ka na pag-aari ni Satanas. At hindi ka na mapupunta ng impyerno. Yan ang ibig sabihin nun. I'm redeemed by the blood of Jesus. Pakatandaan ninyo ang verse na Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, not by works. You've not been saved through your works. Amen? Pakilagay mo nga doon, pakidagdag mo na lang yung Ephesians 2:8-9, kapatid. Yung noon, pinapakinggan ko si Eli Soriano, hindi naman natin brother. Hindi natin brother si Eli Soriano. Pero, sabi niya, yung mga born again na yan, nayayabang. Sinasabi daw nila, ligtas sila. Pupunta daw sila sa langit. Meron ba nakakaalam nun? Di man nila nakikita. Alam niyo naman magsalita si Brother Eli, no? O, parang yan. Ganun siya magsalita eh. Tapos, hindi niya alam yung mga talata sa Bible. Kiniklaim pa naman niya na siya'y marunong sa Biblia, pero yung mga sinasabi na tayo'y ligtas na, redeem na, hindi niya binabasa. Actually, alam niya yung mga verse na to, iba yung kanyang pakahulugan. Halatang walang Holy Spirit. Tsaka by the way, kay Soriano, hindi person ang Holy Spirit sa kanya. No, kawawa naman. Sana pag-pray natin, maborn again yan, yung mga iniwan niya. Basahin natin Efeso 2:8-9. 1, 2, 3, go read.
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't huwag may pagmamalaki ang sino man. Sabi rito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas. Hindi siya maliligtas. Hindi siya future. Past tense, kayo'y naligtas. Lahat ng naligtas dito, magsabing amen. Sabihin natin lahat, I am saved. Sabihin natin lahat, I've been saved. So naligtas ho tayo. Saan tayo naligtas? Sa parusa ng ating kasalanan. Amen? Kaya nga importante na itong Holy Week na to, mga kapatid, sabihin din natin sa iba yung mga tinanggap nating pagpapala, yung pagkaunawa na binigay ng Lord sa atin, sabihin natin sa ating mga kapamilya, mahal sa buhay. Marami sa kanila, wala pang redemption. O kaya, may redemption, hindi naiintindihan yung redemption nila. Pero sabi ko nga sa inyo, 95 to 99% kapag yung mga mahal natin sa buhay, kahit tumanggap kay Jesus yan, sinabi nilang nanalig sila, pinakinggan nila John 3:16, pero pagka hindi sila umaalis sa relihiyong mali, like for example, yung Katoliko, hindi sila umalis sa Katoliko, mo ang malabong naligtas sila. Alam niyo po, hindi ko sinasabi lahat ng Katoliko hindi maliligtas. Pero sa doktrinang Katoliko, pagka yun ang pinaniwalaan nila, hindi sila maliligtas. Kasi sa doktrinang Katoliko, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at mabuting gawa. At sa pananampalatayang, nagkakahalo-halo eh. Sa doktrina ng Katoliko, pagka hindi ka Katoliko, hindi ka ligtas. There is no salvation beyond the Catholic Church. Doktrina po nila yan. Di lang nila sinasabi. That's the doctrine. So, ang ibig sabihin nun, ang kaligtasan ng Katoliko, pagka nag-join ka ng Catholic Church. So, their soteriology is terribly wrong and unbiblical. Kaya yung totoong na-redeem, na-ligtas, maghahanap siya ng church na nagtuturo ng katotohanan. Aalis siya sa mali. Amen? Kaya yung mahal nyo sa buhay, kung nandyan sila, hindi nyo sila sinishare, hindi nyo sinasabihan ng salita ng Diyos, mananatili sila doon. Kailangan ba umalis, pastor, sa Katoliko bago maligtas? Oops, liliwanawin ko. Ang kaligtasan na kay Kristo, hindi sa pag-alis ng Katoliko. Pero kapag ikaw ay ligtas na, 99% aalis ka na sa Katoliko. Kasi madaming maling doktrina doon. Kaligtasan pa lang sa Catholic doctrines, mali na po eh. Mali ang salvation sa Catholic doctrines. So how will you stay there? Diba? Kaya ka nga umalis eh. Alam mo, mali ang Katoliko, diba? Pagkitanong ang katabi mo, bakit ka umalis sa Katoliko? Kasi alam mong mali. Alam nga naman umalis ka sa Katoliko, nag-join ka ng Living Hope dahil gwapo ako. Mali yun, malabo yun. Sobrang labo mo naman, diba? Kaya ka umalis sa Katoliko kasi nalaman mo sa puso mo, kaisipan mo, mali sa Biblia ang Katoliko. Amen? O kaya kailangan pati yung mga mahal mo sa buhay, sabihan mo. Sabihan mo. Oops, sasabihin ko po, hindi lang po tayo ang may totoong kaligtasan. Marami pong mga kapatiran nating ibang church. Amen? Number 5, lahat na lang gusto ng proteksyon at victory, magsabing amen. So nasa ano po tayo nasa spiritual battle. Satan came to steal, kill, and destroy, di ba? Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour, 1 Peter chapter 5, di ba? And Satan will not stop planning to hurt you and to devour you. Hindi siya hihinto. Kaya no choice tayo na, tayong mga Kristiyano, kailangan pag-aralan natin kung paano managumpay labang kay Satanas. Sino po dito ang naintindihan na kailangang managumpay siya labang kay Satanas? Magsabing amen. Kailangan hanapin mo paano ka managumpay kay Satanas. At isa sa mga pinaka-potent, the most powerful weapon for our protection against Satan from satanic arms and for victory against Satan is the blood of Jesus. Kailangan alam po ninyo yan. Kumbaga sa armas, yan ang nuclear weapon. Amen? Yan ang nuclear weapon. Pinakamalakas na weapon. Worship is one weapon.
Prayer is one weapon, Word of God is one weapon, but the blood of Jesus is so powerful. Amen? Satan always harms us. Always wants to harm us. Harms our thoughts, our minds, no? Through the social media we watch, we hear, and other things. Pero kapag alam mo ang kapangyarihan ng dugo, protected ka. Panalo ka. Kaya nga, gusto kong pakinggan yung mabuti to, kapatid. Para maging protektado ka at tagumpay ka. Revelation 12:11, the Word of God says, basahin natin, 1, 2, 3, go read. They triumph over him by the blood of the Lamb. By the blood of the Lamb. They, the believers, the Christians in the last days, they triumph. Alam na natin ang salitang triumph na nagumpay sila. Laban him, Satan, by the blood of the Lamb. So kailangan alam mo yung blood of the Lamb. You will triumph over Satan by the blood of the Lamb. Si Satan, parati kanyang gustong saktan. Mentally, emotionally, physically, gusto niyang saktan ang tahanan nyo, gusto niyang saktan ng demonyo, ang pag-aari ninyo, ang mga blessings, gustong nakawin ulit ng demonyo. What will you do? You need to know the power of the blood. You need to invoke the blood. Ang gusto ko pong ituro sa inyo, you have to invoke the blood of Jesus sa inyong prayer. Every time you pray, you invoke the blood. Ngayon, magko-close na po ako, pero meron po akong ipaparinig sa inyo na prayer na dapat niyo pong gawin this week. 1 hour applying the blood of Jesus. 1 hour po. Invite mo yung pamilya mo, yung mga magpapamilya dito, magsama-sama kayong gawin ito. Apply ninyo ang dugo ni Kristo sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, at sa bahay ninyo. Ito pong prayer na to ay narinig ko lang sa Amerika, tapos nagrema sa akin, parating pinapatugtog ito ni Sister Susan sa bahay nila. Pero tayo po, especially this week, we need to pray this prayer with our whole faith for the cleansing, not only of our sins, but cleansing sa lahat ng mga evil presence sa buhay ninyo at evil presence sa pamilya ninyo. Pakisampulan mo nga. Eto, hanapin nyo po itong video na to, at gawin po ninyo ito, ipanalangin ninyo. This video is 52 minutes and 2 seconds. Ito blood of Jesus prayer to stop every evil arrow fired at you. Marami po yan sa pero pinili ko na lang. Ibig sabihin, marami pong ganyan sa YouTube. I saw a lot. Pero this one, I chose na gamitin ninyo. Ngayon, ipi-play ko ng 2 minutes para alam nyo yung introduction. Pero ganito po yan. Gusto ko, i-play nyo muna, pakinggan nyo muna. Para alam nyo kung ano yung sinasabi doon, di ba? Para makuha nyo yung point ko. That everything, itong prayer na to, it's all biblical. Halos lahat ng sinabi sa prayer na to, nasa Bible. Biblical prayer ito, applying the blood. So ako, bilang pastor ninyo, ito yung nire-recommend ako na gawin ninyo. Mag-asawa kayo, yung anak nyo, sama-sama kayo, pag-pray nyo to. Pero before praying, pakinggan nyo munang personal para alam nyo kung ano yung ipagpe-pray nyo. Lahat ng nagigets ako, magsabing amen. So, ito yung introduction niya. Pero hindi natin tatapusin. Yung gustong magtapos ng 52 minutes dito, pwede magtas ng kamay? Iwanan ko muna kayo. Babalik na lang mamaya. Magla-lunch muna ako. Okay, ito siya. This is very powerful. This is powerful. Do not ever miss this. Your family will be blessed. Your health will be blessed. Your mind will be blessed. Your emotion will be blessed. Pagkatapos mong ipag-pray ito, ito siya. Jesus, I honor your precious blood. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus. Thank you for loving me. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Thank you for the blood of Jesus that protects, cleanses, and covers me. Lord, I bring my whole home before you right now. Every room, every wall, every door and window, every person who lives here. I place them all in your hands. Holy Spirit, I invite you. Come into this home. Come into this place. Fill this house with your presence, your peace, and your glory. Lord Jesus,
I plead your precious blood over my home. Let the blood of Jesus cover the doors. Let the blood of Jesus cover the windows. Let the blood of Jesus cover the roof and the foundation. Let the blood of Jesus cover every corner, every hidden place, every part of this house. Father, in Jesus' name I ask you, let this home belong to you alone. Let your presence rest here. Let your angels stand guard here. Let no evil spirit, no darkness, no curse, no unclean thing remain in this place. Holy Spirit, I invite you to walk through every room now. Enter the living room, enter the bedrooms, enter the kitchen, enter the bathroom, enter every place in this house. Let your holy presence push out all darkness. Let your light chase away every shadow. Lord Jesus, cleanse this home with your blood. Remove every unclean thing. Break every evil agreement that has been made knowingly or unknowingly. Tear down every dark atmosphere. Silence every strange voice that does not come from you. I repent for every sin that has been committed in Okay this na. house. So, ang tindi ho ng prayer na to, kung lahat ng mga mahal nyo sa buhay na gustong sumama, sabihin niyo para ma-bless ang bahay natin ni God. So, imbis na sabihin niyo magbisita iglesia o magpanata, ito yung gawin. Matindi to. Amen? Pero kung ayaw sumama, gawin mo na lang para sa iyong pamilya. Mag-isa ka, gawin mo. Kung ikaw lang yung Christian sa family. Pero kung dalawa kayo, tatlo, magsama kayo, mag-unite kayo. Lahat na nakaintindi, magsabing amen. Kunwari, si Pao, kailangan kasama mo si James at saka si Sam. No? O ito, Pogi, Doc, yan, dapat kasama mo yung daddy, mami mo. At saka, lahat naman kayo, Christian, sis, Che, no? Gawin nyo to sa family hanggang kay Bunso. Ano kasi pangalan ng Bunso? Nakalimutan. Si Paning, okay. Andyan si Stephanie. Ay, si Steph na yan. Grabe, hindi ko na nakilala si Steph. Okay. Anyway, lahat kayo gawin nyo 1 hour to. 1 hour to. Gawin nyo to with all your faith. Amen? And something supernatural will happen in your family. Something supernatural will happen in your own life. Mindset, emotion. Iba to. Ngayon, yung iba magtatanong, Pastor, pwede yung ulit-ulitin yan. Wala namang problema kung gusto mong ulitin. Quickly or as you need it. Pwede mong ulit-ulitin. Gusto ko nga sana, ako na lang mag-pray niyan eh. Kaso, hindi ko nagawa. Iniisip ko, gagawin ko yata ito. Yung boses ko na lang, I welcome you, Holy Spirit. Hindi, okay na to. Anointed na to. Amen? Sinong gagawa niyan para ma-bless ang buhay, emosyon, at ang buong pamilya? At yung bahay ninyo, dapat gawin ninyo sa bahay ninyo. Huwag niyong gawin sa resort. Dapat doon sa bahay niyo. Amen?